So, makinig po tayo ng balita tungkol sa 18, yung Maleta Boys. Malupit na balita. Ngayon lang natin maririnig yan. Pakinggan po natin yung balita. Nakuha rin ng Billionaire News Channel ang sinumpaang salaysay ng higit 20 security aid ni dating Congressman Zaldico, kabilang sa kanilang mga isiniwalat ang panunuhol umano ni Attorney Levito Baligod. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes. Aabot umano sa mahigit 100 ang mga security aid ni former Representative Zaldico. May 18 mula sa kanila ang nagsabing nag-deliver umano sila ng mali-maletang pera sa ilang politiko, kabilang na kay former House Speaker Martin Romualdez at PBBM. Pero nabawasan na sila matapos bawiin ng 4 ang kanilang mga pahayag. Idagdag pa rito si Orly Coteza na dati ring Marines. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang 25 sinumpaang salaysay ng iba pang former security aid at drivers ni Zaldico. Kabilang ito sa mga sinumite ng kampo ni former Speaker Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kampo ni Romualdez, nakuha rin nila ang mga kopya mula mismo sa mga abogado ng mga ex-aid and drivers. Lahat sila iisa ang salaysay na base sa kanilang karanasan at kaalaman, wala silang nakita na nagatid ng mga maletang may pera sa sinumang mga opisyal, kabilang na sa ilang senador, kongresista. Yan, nakalagay po sa kanilang sinumpa salaysay na pare-pareho lang. Wala. Nasa abot ng aking personal na kaalaman at aktual na karanasan, wala akong nakita o nasaksi ang pag-ahatid ng maleta sa lapi. Kita nyo po, wala. Sa mga senador, kongresista, politiko, opisyal ng pamahalaan. O kabilang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. O kita nyo, wala. Paano ngayon yan, Baligod? Delikado ka. Kasi kinanta ka na nila. O, di ba kumanta na rin si Gudesa? Sino tinuro ni Gudesa? Marcoleta, Mike Defensor. Ngayon, yung mga nalalabing Marines, kuno. Kasi bumaliktad na yung 4 Ikaw ngayon ang tinuturo, Gudesa. Ay Atty. Baligod. Delikado lagay mo dyan. Siyempre, babalik ka dyan. Gagawa na naman panibago sa laysayan. At ikaw ang kanilang ilalagay. Okay. Na base sa kanilang karanasan at kaalaman, wala silang nakita na nagatid ng mga maletang may pera sa sinumang mga opisyal, kabilang na sa ilang senador, kongresista o maging kay PBBM. Pagbubunyag naman ng 15 mula sa kanila, nilapitan at hinikayat umano sila ni Atty. Levito Baligod para raw sumama sa 18 Maleta Boys, kapalit ng pera at iba pang benepisyo. Hindi naman idinitalye kung magkano ang halaga. Kasama rin daw ni Baligod ang ilan pang nagngangalang Rosbert Wolpan, Benny Bolontate, Johnny Buduan at si Tube, na base sa pagsasaliksik ng BNC, miyembro rin ng umano'y Maleta Boys. Ayon pa sa mga dating aid at drivers ni Ko, hindi rin daw sila tinakot o binayaran para gawin ang kanilang salaysay. Ayon pa sa informant ng BNC, may naghahanap umano mula sa Ombudsman at kampo ni Romualdez sa lahat ng mga naging security aid at drivers ng puganting si Zaldico. Kinukuha pa ng Billionaire News Channel ang panig ni Atty. Baligod kaugnay rito. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel. So, unti-unti na po kumakalas ang mga Maleta Boys na sangkot. Maraming tawag sa kanila mga Marites, Cargador. Paano ngayon yan? Naalala ko po itong mga Marines na ito mula kay Gudesa. At saka kay yung 18. Hindi naman talaga lahat yung Marine Yung 4 doon, yung mga nakalabas na balita sa NBA, civilian yon. Yung iba doon, Army. Yung iba, merong retiradong Marine pero
The rest is mga dismissal from the service sa iba't ibang kaso. Yan. Ngayon, kumanta na sila na Attorney Baligod. Kinanta ka na nila. Ano kaya ang kantang ginawa nila? O, yan. Habang tumatagal, nag-iiba ang ihip ng hangin. Nung araw, lalo na, ito wala tayong personal na, walang political color dito. Ang Iglesia ni Cristo, na itinatag ni Yumao Felix Manalo, isagon na Antikristo at kampo ni Satanas. Botong-boto sila mula kay Gudesa at 18 marin. Stand nila yan. Sa rally nila. Stand nila yan. Pinakikilaban nila nung hindi pa nakakulong si Marcoleta. Ngayon, kumanta na si Gudesa. Si Marcoleta naman at saka si Mike Defensor, sila yung sagandikit eh. Naalala ko, nanonood ako sa Senado, sa TV. Ang Blue Ribbon headed by Ping Lacson. Dapat pala, pag meron kang i-present na testigo, kailangan sabihin mo muna sa kanya 2 to 3 days. Hindi. Ang timaro sinabi ni Marcoleta, meron akong testigos. Kaya sabi ni Senator Ping Lacson, dapat pala, pag may testigos ko, sasabihin mo muna para paghandaan nila yung testigos mo. Kung mo nandun na sa Senado, si Gudesa, pinasok na. Pinabayan na ni Senator Ping. Yan. Botong-boto nun ng IAC dyan. At nung lumitaw pa yung 18, botong-boto din pa rin ang IAC. Pinagmamalaki pa ni spokesperson ng IAC yan eh. Si Edwin Sabala. Na yung mga testigo raw, referring to Gudesa and 18. Yan, kinakampihan sila. O ngayon, Edwin Sabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, na itinatag ni Yumao Felix Manalo isagon. O paano ngayon? Kumanta si Gudesa at tinuro niya si Marcoleta at saka itong si Mike Defensor. Si Mike Defensor ang nagdala kay Marcoleta. At si Mike Defensor ang nagbigay ng kwalta kay Marcoleta ng magkano ba binigay niya? All in all, 75 million, pati yung dalawang businessman. At 35 yata yung binigay ni Mike kay Marcoleta. Noong kongresista siya ng party list ng Iglesia ni Cristo. Sagip yata. Hindi ako magkamali. Bawal pala yon. Kapag nasa gobyerno ka, hindi ka pwede tumanggap ng anuman gifts mula sa mga private individual. Tumanggap siya. Pinagyabang niya pa yan sa TV network ng Net25. Napanood ko rin yan eh. Na yung tatlo nagbigay ng 75 million pero ayaw nilang magpabanggit ng pangalan. Kasi nga daw baka pagirita sila ng gobyerno. So hindi niya nilagay sa kanyang salin. At nung tinignan yung gastos niya sa kampanya, may malaking mali sa alyan at saka yung kanyang ginastos sa kampanya. Yan.
Kaya sabi nga ni Salvador Panelo, Senior, tungkol kay Marcoleta, siya may kasalanan sabi niya. Inamin niya. Yan, nakasuha sa plunder. At nakakulong ngayon, pati yung 3 donor niya. Ngayon, si Marcoleta in the previous, ayan, nawala na yung tapang niya. Nawala na yung yabang niya. Ano na siya? Mabait na po. Kahit nilalapitan ng media, nung mayroong hearing, nung umatay sa Sandigang Bayan, Sir, anong comment? No comment siya. Mabait na. Haha. Itong si Mike, putak ng putak. Sila daw nakakulong samantalang yung mga, yan, may mga binibintang siya sa gobyerno. O ngayon, paano ngayon? Marcoleta, Mike, ayan, bumaligtad na lahat ng inyong mga Gudesa at 18 kargador. O, Mr. Baligod, Atty. Baligod. Yan. Sabagay, wala ka pa namang comment, sabi sa balita Sa Billionaire News, wala pang balita kinukuha namin ng comment, wala pa siya, wala pang comment. Kaya, ikaw kaya, Mr. Sabala, Edwin Sabala, ano bang masasabi mo ngayon na yung paborito ninyong testigos para mawasak ang Pangulo? Ayan sa sintumpa sa lesson nilang pare-pareho, wala silang dinala kay Pangulo. Di ba? At saka yung mga nung hindi pa nagkakaganyan, yung mga salita ng mga ito, kung iba-iba nagrarambol. Siguro naisip nila, yung 4 kumalas, siguro sabi nitong 14, kumalas na rin tayo. Kasi parang, ang nakakaano dyan, sa tambak ang kaso nila. Kinasuhan sila ni dating Secretary si Anyo, si former Senator Antonio Trillanes, si Laila de Lima, at iba pa. Paano ngayon yan? Pag lumabas na yung kanilang warrant of arrest. Alam niyo, ako naawa ko dito sa 18 Siyempre, yung iba na-discharge, wala naman ako. Siyempre, walang mapapalayo na-discharge. 3 lang yata yung nagretiro. Yun, kahit pa paano, nagretiro, meron na pala yun. Paano ngayon ang pamilya nila? Paano ang mga anak nila nag-aaral? At hindi lang yun. Siyempre, pag-uusapan sila sa kanilang lugar. Di ba? Alam niyo naman ang Pilipino mahilig sa 7-7 yan. Sa mga ka-eskwela ng mga anak nila, ano sasabihin nila? Yung tatay niya, mga sinungaling pala. Yung tatay ninyo, ganito yan. Paano na? Alam nyo, doon ako nagkakaroon ng sa kanila, awa. Paano na sila? Mr. Edwin Sabala, baka gusto nyo sila saklolohan. Total, mayaman naman ang ISC, baka naman gusto nyo silang tulungan. Total, idol na idol nyo sila, pinagigipaglaban ninyo sila ng pukpukan Tayong tayo kayo, panig kayo sa kanila. Napapanood sa telebisyon, napapanood ko. Kung magsalita kayo sa inyong mga rallies. Di ba?
Paano ngayon? Alam niyo, yung gawang ganyan, hindi tatayo sa harapan ng Diyos yan. Ito yung masakit. Naturingan silang reliyoso. Paano kayo sa harap ng Diyos ngayon? Di sa bala. Oh. Paano kayo sa harapan ng Diyos sa ganitong pangyayari? Sa tingin nyo ba, kalulugdan kayo ng Diyos? Ang sabi sa unang Korinto, 6:19-20, ang inyong katawan hindi nyo pagmamayari. Pagmamayari ng Diyos yan. Kahit gamitin ninyo ang inyong katawan sa kapurihan ng Diyos. Magandang balita, Biblia. Hindi kayo, Iglesia ni Kristo, ginamit nyo ba yung pangalan ni Kristo? Pero antikristo naman kayo. Paano ngayon yan? Saan nyo ginagamit ang inyong katawan? Sa pamumulitika. Hindi naman kayo sigurado dun sa Gudesa, sa 18. Di ba kayo sigurado ron? Ngayon, nagbaligtaran na. Paano ngayon? May tatago nyo pa sa Diyos yan? Hindi. Hebreo 4:13. Lahat ng gawin ng tao, kita ng Diyos. Amen? Walang malilingid sa Diyos. Paano yung mga pinagagawa ninyong to? Nagrally kayo. Wala kayong permit. Ginulo ninyo ang EDSA. Inarang niyo yung mga truck ninyo. Di ba? Nakita sa mga balita yan eh. Sinong nagsabi ko wala kayong permit nung unang mag-rally kayo na madaling araw lumabas kayo? SCRPO, EPE, isang Iglesia ni Cristo, member pala siya. Anong sabi niya sa balita? Wala silang permit. Hindi sila nakipag-ugnayan sa PNP, hindi sila nakipag-ugnayan sa MMDA, hindi sila nakipag-ugnayan sa City Hall ng Quezon City. Member ng Iglesia ni Cristo, SCRPO. Napanood yan. Illegal kayo. Sa Diyos ba kayo? Sige nga. Nung kinabukasan, kumuha na kayo ng permit. Isang araw lang. Pagkatapos, pinagtabuyan na kayo. Pumunta kayo ng Maynila. Sa Liwasang Bonifacio, kahit wala palang permit, pwede naman. Sino yung nandun? Yung mga tao ni Leandro de Viste ng Batangas. Nasa ngayon yun? Nagtatago. Kasama nanay niyo sa abroad. Bakit? Lalabas na rin ang warrant sa kanila eh. Dahil sa solar. Yan. Alam nyo, kapag hindi kayo nakikinig sa Diyos, ba't ko sinabi hindi kayo nakikinig sa Diyos? Roma 13:1. Ang nagtatag ng gobyerno, walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Kaya pag hindi kayo susunod sa gobyerno, tinayo ng Diyos, anong mangyayari? Parurusahan kayo ng Diyos. Verse 2. Verse 3, anong nakalagay? Kung ayaw nyo parusahan kayo ng gobyerno, gumawa kayong mabuti. Pag gumawa kayong masama, delikado kayo. Parurusahan kayo ng Diyos. Ang Diyos na nagpaparusa. Yung inyong si Garma, yung binulgar ni Garma, ingat yaman ng pera ni Duterte. Si Leonardo, isang ISC, nasan ngayon siya? Yung pera ng mga tokang, siya may hawak. Sino nagsabi niyan? Si Duterte. Pinalabas sa video. Sino nagbulgar pa dyan? Si Garma. Kaya tatandaan nyo po yan. Ang lahat ng bagay may wakas. Mr. Edwin Sabala. Total, mayaman naman ang ISC. Baka gusto nyo tulungan ngayon yung mga idolo nyong marin. Puno. Yung mga marites, kargador. Sinuho lang pala ni Baligod.
Ang dami palang bodyguard ni Saldi ko. May 100. Grabe palang congressman lang yun ha. Ayaw sa balita, sa bilyonaryo. Isang sa congressman, ang dami pala. 100. Paano kayo niyan? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag kayong magagalit. Dito wala tayong political color dito. Ayon lang sa Biblia. Ayon lang sa Biblia. Si Jesus ba tunay na Diyos? Opo, tunay na Diyos. Unang 1:5-20. Maliwanag ang sinulat ni Juan na si Jesus ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Nandito lamang, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Lagi po kayo manalangin. The best, manalangin kayo. O, doon sa bala, baka gusto niya magsisi. Okay lang. Sisimulan niyo na ba pagsisisi? Ha? Akala nyo malilingit sa Diyos ang pinaggagawa nyo? Wala. Uli kayo. Ano? Meron pa akong nabasa nun. Ano sabi mo medyo sa bala? Ang gobyernong ito hindi na nakikinig sa amin. Sino kayo para pakinggan ng gobyerno? Kayo ang dapat makinig sa gobyerno. Kasi ang gobyerno ang naglagay ang Diyos. Pero ayaw nyo makinig sa gobyerno. Kinakalaban nyo. Binoto nyo pagkatapos tinatanggal nyo. Gusto nyo tanggalin. Sino pa upuin ninyo? Yung Reyna? Reyna na lustay? Bising-bisi. Abroad dito, abroad doon. Diba? Tingnan nyo, hindi ba lagi nasa abroad? Doon siya nagre-report sa abroad. Parang kampanya sa mga OFW, di ba? Ngayon gusto niya pabilisin ng impeachment. Di umatay siya para matapos kaagad. Kailangan siyang umatay kasi siya ang dapat tanungin ng mga senator judge. Pero gusto niyang pabilisin pero ayaw niyang umatay. Yun na lang daw abogado niya. Nagkadaipit-ipit na yung mga abogado. Kumanta na si yung disbursement. Acosta. Di ba? Utos ng itaas, sabi niya nung tinanong ni Atty. Ligod, sino ang order ng Vice President? Lagot. Diba? Kabayo. Happy tayo ngayon.